parang natataranta na kasi nga yung actions nga nila, 'di ba, na even yung retired general dinidiin, 'di ba? I mean, talagang ano na tayo, malapit na tayong bibinggo. Ungrateful, mga walang utang na loob. Imagine mo, Yeah. for 34 years na nagsilbi ang isang retired general, katulad ni General Macanas, tapos tatargetin ng gobyerno? Tatargetin dahil pagbibintangan na destabilisador? Di ba? So, I think ang nakikita ko dito, pag gagawin talaga nila yun, nadadamputin na nila si General Macanas, wag naman sana, ay makikita mo talaga yung suporta ng men in uniform for sure. oo. Bubuhos For talaga sure ang talaga. suporta ng taong bayan. Yeah. Kasi panggigipit to eh. Panggigipit, oppression ang ginagawa nila sa atin. Na wala naman tayong armas, yun nga napag-usapan natin. Lisa, eto lang ulitin ko. Ito naman yung magic wand ko. Hindi ka mananalo. Okay, by the power of this magic wand from Attorney Glenn Chong, okay, hindi kayo mananalo sa evil ninyong plano sa taong bayan. So, kung kayo ang tunay na taksil sa Pilipinas, itong isang general na kasama namin ngayon, General Macanas, walang itinaksil sa bayan. Sa halip, di ba, sinuong ang laban sa field pa. Field. Hindi katulad ni Kuting, kunyari nag-uniforme para kunyari matapang. Ay, nako. General, gaano ba katapang si General Macanas para lang maiba? Gaano po ba kayo katapang kung kayo ay nasa field? Okay, brief summary. Yung first encounter ko as a second lieutenant, March 29, 1985. Wow. Anniversary ito ng CPP, NP, NDF. Kalakasan pa ng NP noon. Yung grupo ko, 1 platoon lang kami, 30 soldiers to be exact. Ang nakabangga namin, more or less 300 na rebelde na mag-a-anniversary. Yun ang nakabangga namin. So, God's miracle, nakaligtas ako at aking mga tauhan at ang mga kakalaban, sila pa ang namatayan. Yun yung aking first battle na sabi ko, wow. Na kailan ito pa, si Joma Sison, nung buhay pa siya. Nung spokesman ako dito sa Northern Mindanao, yung mga ginagawa nila noon na upland zombies o yung pinagpapatay nila mga puting ahas. Yung mga informer na itanim ng mga military informer sa loob ng NPA, nako, pinagdududahan nila, ginurgur. Kaya yung gurgur noon pa yan, ginawa ni Maria Sison. Libo-libo ang ginurgur. Yes. So, ang daming mga civilians lumapit sa akin na itinuturo yun ang libingan, yung Operation Zumbis. So, pinaghuhukay namin. Nandito talaga ang mga tao, by the hundreds na mga kalansay, tapos na-identify ng mga relatives. Yun ang tatay ko, yun ang tsinelas niya. Ang tsinelas pala, matagal madunot, pati damit, madal. Yan o. So, yun. So, that was so sensational nung, Lieutenant Colonel pa ako. Tapos sa media, tinawag nila si Joma sa Netherlands. Tapos pinag-usap kami, radyo bumbo. Naku, nag-away kami ni Joma sa radyo. And because of that, utos ni Joma, patayin yan si Colonel Macanas. Oh. And then, ang mayor sa Cagayan, kilala mo, Roy, si Mayor Dongkoy Imano? Yes, yes. Yun ang dumipensa sa akin. Huwag niyong galawin yan si Macanas. Kilala ko yan. Nako, natakot sila kay Dongkoy Imano. Kaya hindi nila ako ginala. But after that, tuloy pa rin yung threat sa buhay ko. Kaya even up to now, kaya ayaw na ayaw kong makabangon ulit ang NPA. Ayaw na ayaw ko yung Pistox. Kasi kung makabangon ulit yung NPA, talagang may death sentence ako sa NPA. Kaya hindi na ako takot na yung mga threat na yan kasi Joma Sison ang nag-order na ipapatay ako. Kung yun ang gagawin ng men and women in uniform, so be it. They will make me a hero. Gawin ninyo at magiging hero. Kailan ayaw kong maging hero. Gusto kong buhay. Yes. Kahit hindi ako hero, basta buhay.
Wag tayo magpakarisal. General, Yes, makakasunod kaya po. kita pa tayo dito sa US, 'di ba? Oo nga Ito-tour eh. kita. Gagawa din tayo ng reel katulad ni Attorney Glenn. Ikot ko po kayo dito sa Los Angeles. Ako ang bahala sa inyo. Grabe. Sana So, nga pagdating. Yes. wag tayo magpakahiro, 'di ba? Ito lang yung boses natin. Alam mo lahat naman dito ng mga warriors o dragon dito ngayon. Iisa lang naman ang layunin natin eh. Para magkaroon ng maayos na Pilipinas. Kayo ba, ikaw muna ulit, General. Siyempre senior na po kayo sa amin.